We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radyo TV. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Ito po yung buwan na tayo nagsiselebrate ng 73 years ng FEBC Philippines. And we're so happy na nagkakasama-sama po tayo, and we still have our guest, Pastor Dave Marcelo. Nakaantabay po siya dyan. We will officially welcome him. At ito pong ating pong palatuntunan ay ang programang We Can Do It. Napapakinggan po sa FEBC Radio TV, sa Facebook at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa Channel 185 sa GCTV tuwing Sabado, alas 6:30 ng umaga. Ayun. Today ay binabati ko rin ang buong Pilipinas. Ang ating Philippine Independence Day. Yan. And how many years na? Yan. I can't remember. I'm sorry, hindi ko nawala na sa mind ko, but it's more than 100, I think. Right, and we are also celebrating here, di ba? Dito sa Estados Unidos, yung mga Filipino churches po, they celebrate that. In fact, may mga kasama tayong mga Pilipinong pastor kanina, Ate Maru, right? Yes. Inimbitahan mo sa simbahan mo? Oo. Nag-breakfast at tapos nag-fellowship during the service. And then we had the privilege also of being with was it Asian American Southern Baptist pastors and leaders all over United States. Right. Maganda hong pakikipagtulungan yan dahil it's the movement of Christ sa mga churches and also sa mga para-church organizations. So we consider ourselves para-church organization ng FEBC. Yeah. Kaya po, ang mission po ng Panginoon, nagpapatuloy 73 years sa Philippines and 75 sa Amerika. Ganun ba? Kasi I'm counting right now. Nagsimula ako kasi dito sa Estados Unidos, yung mga founders, and then they went to Shanghai, China. and then from China, and then from there nagpunta tayo ng Pilipinas. Kaya mas ahead ang celebration, mas matanda ang US sa celebration. Pero ang FEBC nga po nagpapatuloy, kagaya ng binanggit ko sa inyo last year, ang ministry po ng FEBC ay all over the world. Ngayon po sa mga pangyayari pa rin sa Ukraine, highlighted po natin ang Ukraine. Let's continue to pray for our stations in Ukraine. Ang mga staff natin doon, Ate Maru, ay nandun pa rin. Marami pa rin nagstay, hindi sila lumabas ng bansa. Merong mga naglabasan, definitely. We are praying for them for protection, pero meron tayo mga staff doon at yung ating 8 stations are still there, still broadcasting the gospel of Jesus Christ. Lalo na doon po sa mga areas na mga mainit na lugar. Ngayon kasi nasa eastern area na, eastern border ng Ukraine and Russia, nandun ang concentration po ng digmaan. So let's pray for them. Ang ating po mga programmers ay nandun, may mga volunteers tayong mga counselors, and as I mentioned to you, Ate Maru, previously, yung mga broadcast na hinihintay o kumbaga gustong-gusto ng mga listeners natin ay plain Bible reading. Amen. Wow. Plain Bible reading, mga kaibigan. Kasi ang salita po ng Diyos ay nagbibigay buhay sa atin. Nagbibigay ng pag-asa sa atin. Si Apostle Peter said, where are we going?
you have the words of eternal life. And dapat dumating tayo sa punto na ganun eh. Yung wala na tayong mapuntahan, pero ang pupuntahan natin yung Panginoon ng ikaw. Yes. Yung salita mo ang nagbibigay buhay sa akin. Ang ikaw mismo. So ito po ang mga naririnig rin natin sa Ukraine, naririnig natin sa Southeast Asia, mga listeners natin sa Thailand. Babasa lamang po ako ng 2 story listeners feedback natin. Ito mula sa Thailand. Sabi niya sa listener natin, sa programmer natin. Hello, Pastor. Yesterday, my friend called and said to me that one of my sisters who lives in this village was possessed by a ghost, making her insane. Alam po ninyo, sa Thailand, knowing and living there for a while, masyadong emphasized yung mga ghost. Para rin talagang mga Pilipino eh. Kasi mga horror films natin talagang nakakatakot eh. Kasi malalim yung pagkaintindi ng mga Pilipino sa spirits, no? Dito manonood ka ng mga horror films dito, parang takutan lang eh. Pero doon totoo ha. Talagang mararamdaman mo eh. Pero anyway, alam po ninyo, masyadong common ito sa Thailand and also Southeast Asia. It's a mixture of Buddhism and animism ang Thailand. So ito nga, going back to the story again, she walks on the road all day and night, and sometimes standing on the street for a long time. She can't go home by herself. The neighbor talked to her. Ghost ba yun? Excuse me. So the neighbor talked to her, brought her home, and they didn't know what to do next. I said to them, ito po ang sinabi nitong listener, please find a Christian to pray for her. Oh, really? Yeah. Wow. So, dahil naniniwala tayo sa salita ng Diyos, Lord, where else can we go? You have the words of eternal life. And sabi nga nitong listener natin, and let her believe in God and read the Bible to her a lot. The Word of God is powerful, can be able to drive out demons, heal diseases. At pupuntahan ko siya. Take her to church and we'll take her to the doctor. Please pray for me, Pastor. So this is a prayer ng ating listener sa Thailand. Ito naman, isa ring Thai listener natin. Sabi niya, Dear Pastor, thank you for sending me SD card. Yung mga small memory cards. It's very helpful to me and I listen to it every day. I love your programs and songs. It likes my best friend on my cell phone. Yesterday, my friend from a province visited me and I showed the SD card to him. He asked me to tell you that he needs the SD card too. He is a new believer and he lives far from the church. I believe the SD card will be very helpful. Could you please send us 2 SD cards? I will send him one and the other one I will give to a friend. Thank you. Oh, wow. Look at this. Yung pong technology, and we're maximizing technology. And technology po can be so bad, can be so good. Okay? It's a tool. Ano po yan? Walang ano yan. Walang, hindi siya may evil or hindi siya good. It's a tool. Gamitin ho natin ang technology. We're maximizing radio. We're maximizing social media, new platforms natin. We're maximizing SD cards. Ang mga Thai listeners natin ngayon ay nakikinig sa salita ng Diyos, and we're so thankful to that. Wow. And 73 years sa FEBC Philippines. Another 73 years more kung hindi pa bumalik ang Panginoon. And we're still doing and reaching the unreached
peoples. I hope we can tell you how many people have come to know the Lord through the ministry of FEBC. Yeah. Countless. At ang Panginoon lang po nakakaalam. We will never know that, maybe. Or if we can, good. But well, Ate Marie, ito pa, no? Kasi we're saying FEBC, definitely we're so happy. And this is our goal, for you to pray for FEBC. Correct. But at the same time, ang habol po namin, kayo mismo, kayo. Kung kayo po'y mananampalataya, kasama po kayo dyan sa movement na yan. Wherever the Lord has placed you, spokesperson po kayo ng eternal life. Amen. Spokesperson kayo kasi dadating tayo sa punto na, Lord, saan pa kami pupunta? Nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Yung salita ng buhay na walang hanggan. Kaya this is our challenge. That's why we are existing yung programa. Correct. That's why we are existing as a mission agency. Ipahayag ang salita ng Diyos at himukin po kayong lahat na magpahayag ng salita ng Diyos. Dahil napakalaki pa rin ng trabaho natin. But we can do it. Amen. We can do it. Yes. We can do it. We can do it. Really, we can do it too. You can do it. We can do it. Really, we can do it too. Yeah. Wow, we can do it. Continue. 73 years of broadcasting. Hindi lang po FEBC, kundi kayo din. It's a challenge. Challenge na. Challenge natin ang sarili natin because we can really do it with the help of the Lord Jesus Christ. Diba? Sa atin. We're back with our special guest. He's a very happy person. Right. I like to be with him all the time because I keep on and you know, ang ministry, it's fun. I know. we laugh together, we cry together as well. True. With all the challenges. Yeah. So let's welcome back sa ating program po at siya ang magsabi kung ilang churches in one I don't know kung every Sunday niya na ginagawa, but he mentioned 4 churches. Well, let's welcome back Pastor Dave Marcelo. Maraming salamat po, Ate Maru at Kuya Jonathan. Ang Ate Maru wala pa rin kupas. Hindi po na itatanong. Ang Ate Maru kasama po yan sa isang famous trio, yung Prima Faye Trio. Correct. And then, ulit kong narinig sa kanya, member siya ng Hush Band. Soprano singer siya nun. Yes. And then, yung binanggit ni Ate Maru last week, yung patungkol sa chordsmen, sa kanyang final years, ano po, ang Ate Maru ang lead singer kasi it used to be an all-male band. All-male, Pero yes. he needed a female voice at kanino pa kami lalapit. To whom shall we go? Wow. It was a privilege. Wala talagang kupas. Wala pa rin kupas. Jonathan, pati pagtugtog mo ng gitara, talaga naman. Alam mo, alam mo, Pastor Dave, yung pag-join ko sa Chordsmen, that was my entrance to Far East Broadcasting Ministry. Amazing. Really. Amazing. That was how navigates everything. Yeah. Open doors. Yeah. That was in 1974 at Maru. Correct. Oh, wow. Tingmo na, alaala niya pa, 1974. Wow. So, Pastor Dave, we would like to hear a lot of stories from you. Marami. Marami. Kasi ito, marami talaga ito. He's a very happy person. Kaya, ang dami-daming, it's a joy and fun to be with him. Plus, siguro nagmana to sa tatay at nanay niya. Ganun din. Bakit tayo magiging malulungkutin? Una, anak tayo ng Diyos. Ano po? Pangalawa, ang Diyos po'y marunong tumawa. Minsan may nagsabi sa akin, Pastor, panay po patawa niyo sa sermon. Ang Diyos po hindi marunong tumawa. Sabi ko, marunong tumawa ang Diyos. Ano po ebidensya ninyo? Sabi ko, nilikha ka. Kaya alam ko na. Tandaan natin. Sabi nga niya, sabi ni Solomon, ano po, a thankful heart has a continual feast. Sa piging, nakangiti tayo lahat sa mga fiesta, di po ba? Kaya, saka ito, kasabihan
maikli buhay, bakit natin sisimangutan? Tama. Kaya maging magpakaligay tayo sa Panginoon. The joy of the Lord is our strength. Okay. Amen. Pastor Dave, could you mention the churches that you are helping or you are ikaw ay nagpapastor? I know there's one in Mindanao. Imbitahin natin sila na makinig din sila sa ating program. Opo, katunayan, sasabihan ko po sila sa tulong at biyaya ng Panginoon, simula po na kami lumikas dito po sa Estados Unidos ng taong 1977 at eventually noong 79, ay minarapat po ng Panginoon na makapagtatag tayo ng mga iglesia. Pinupuri ko po ang Panginoon sa mga karanasan na aking nakuha mula sa mga iglesia na aking napaglingkuran. Methodist Church, Lutheran Church, Christian Missionary Alliance, for example. Pinagsama-sama po natin kaya naging hybrid yung discipline na mga natutuhan natin sa bawat denomination, such as being connectional at purihin ng Panginoon sapagkat dito po sa Estados Unidos ay meron po tayong iglesia dito po sa Southern California, 2, sa Rosemead at sa Lakewood. Meron din po tayo sa Northern California, sa dako po ng San Francisco area. And then sa Pilipinas, nariyan po ang mga nakikinig sila ngayon, CCGS Pasay City, Pastor Rene. Oh, wow. Punta natin ng Nueva Ecija, may gawain tayo sa Muñoz at sa Bungabon. At pagpunta naman natin ng Pagadian, Pastor Andy, meron tayong humigit kumulang 51 churches sa Pagadian, sa Ozamis, sa Visayas. At pinupuri ko po ang Panginoon sa pakikipag-ugnayan with the Reverend Moses Cao. Tayo po ay nasa Vietnam. At maniwala po kayo na sinasabi ni Kuya Jonathan, yung mga language groups, lalo yung mga hindi naabot ng Ebanghelyo. Sa Vietnam po, lalo na sa Hanoi, sa Saigon, lalo na sa Hanoi, at sa Thailand, sa Germany, sa Czech Republic, at sa China, at sa maniwala po kayo sa North Korea. Tayo po may humigit sa Panginoon po ang lahat ng kalwalhatian. We have more than 100 underground churches in Hanoi, Vietnam. Ito po yung maliliit na mga iglesia. Ang naging modelo po natin, it used to be that I was a pastor of a large metropolitan church, and it was a cathedral church. We had hundreds and hundreds of members. Napakahirap pong i-manage ng napakalaking iglesia. Pero nakita ko po kung marami at maliliit, most of our churches, Kuya John at Maru, ay mga 50 at marami na ang 80. Pero maliliit na mga iglesia sa iba't ibang panig ng Hanoi, Saigon, Germany. Gato naman nangyari, paano tayo nakarating na Germany at the Czech Republic, sa Prague. Dahilan po sa yung mga pastor na itine-train natin, sila ngayon ang lumilipat sa iba't ibang mga bansa at nagtatatag din ng mga churches. Oh, wow. Praise God. Yes. Meron tayong School of Ministry na pinupuntahan ko po para maturuan ang ating mga pastor. At sila po ngayon ang nagpapalaki ng mga gawain. Kaya ang sabi ko nga sa kanila, maaaring hindi tayo magkaroon ng isang international convention, pero sa piling na lang Panginoon tayo magkikita-kita sapagkat very prohibitive because kung magsasama-sama kami sa Amerika o sa Pilipinas. Pero salamat po sa Panginoon sa mga pagkakataon tulad nito. Ang Panginoon po ang ating pinupuri sapagkat ito po ay kanyang iglesia. This is the Lord's Church. Hindi po ito sa atin. Siya po ang nagtatag ng iglesia at tungkulin lamang po natin. Tulad na sinabi ni Apostol San Pablo na magtanim ay marami nagdidilig at sa Panginoon po ang kalwalhatian. Wow. That's so exciting, Pastor. Ngayon ko lang narinig yun. Pero it's good that, as I mentioned earlier, ang FEBC ay isa lang na sa elemento na ginagamit ng Panginoon kasi marami talagang nagkikilos dyan at nagtutulungan sa isa't isa. Amen. At saka parang domino, if you start this one, it falls. So, grabe. Wow, praise God. Praise God na talagang napakarami ng mga ministries. If you want to be a part of it, nako, wag nyo na pong hintayin kung next week o umpisahan nyo na po ngayon. At yan ay napapatunan. Be part of it. Yeah, be part of the ministry of the Lord in many, many ways you can. You can. Just make yourself available. Sabi nga ng kanta, available. Yung kanta ng mama mo.
It's not I'm reminded, it's not your ability, but it's your availability in the Lord. Ayun. So si Pastor Dave po, ang kanyang may bahay ay si Grace Candelaria. And then yung anak niya si Davy, and then may apo ka na, Pastor? Dalawang apo. Dalawa. Anong pangalan? 11-year-old Johan and soon to be 5-year-old Kenzie. Oh, wow. Tingnan mo nga naman, ano. Ay, nako. Pastor Dave, bring us back to the days sa FEBC. Sa Karuhatan. Sa Karuhatan. Sa Karuhatan. I know na ang bahay ninyo ay located doon sa compound, part of the compound. At ang dami-dami ninyong mga memories sa mga, ewan ko, kung mga pag-iisipan lang siguro yung mga nilalaro ninyo o kaya ano po mga activities ninyo sa compound? Una po, salamat sa Diyos kay Dr. Robert Bowman, John Broger, at sa kay yung po mga founders sa FEBC. Sa Estados Unidos, nagsimula ang vision na magtatag ng Far East Broadcasting Company. Kaya mula po sa tatlong leaders na ito ay natatag ang Far East Broadcasting Company na tulad na sinabi ni Brother John, una sana sa China, sinara ng Diyos ang China at napunta ng Pilipinas. Specifically, nakakita sila ng lugar of all places ay sa lalawigan ng Bulacan, partikular sa munisipalidad ng Valenzuela, at pinakapunto ay sa baryo ng Karuhatan na kung saan noon ay tinatawag na Pugad Baboy. Ito po. Kayo matatawa kayo sa akin, basta nag-ibiro kayo. Talaga po, nung araw po, ang pangalan ng baryo namin ay Pugad Baboy. Tanong nila, bakit ito naging Pugad Baboy? Sabi ko, kasi nung pinanganak ako, nakita ko ng kumadron na napagkamalan ako baboy. But kidding aside, ang Karuhatan po ay isa sa mga dako na kanilang napuntahan. Ano po? At fast forward, ang Karuhatan, ito po itinayo nila taon pa pong 1944. Nagsimula na po sila. Ang tatay ko po, ang isa sa mga nakuhang karpintero, alwagi, upang magtayo ng mga transmitters, mga gusalit yan. Wala na ngayon iba na. Pero tinayo nila ang compound ng FEBC, nandun ng transmitters, nandun ng studios, nandun ng mga housing para sa mga misyonero, naroon ng bakuran. Nagsimula ang tatay ko na alwagi, karpintero, at na-promote, naging security guard, hanggang sa nag-aaral sa Bible School, naging pastor, at siya ang nag-host ng Hardin ng Panalangin simula pa ng April 1958. Wow. At sa palagay ko po ay marami po nakakarinig sa Correct. Kuya Dave, si Papa, si Pastor Marcelo, hindi pa siya Christian, right? Nung nagsimula siya magtrabaho, right? Hindi pa po. Katunayan, sa mga empleyado sa FEBC, ay minarapat ni Dr. Bowman nang siya ay dumating doon na ang lahat ng empleyado, ang unang oras nila, mula alas 8 hanggang alas 9, ay hindi trabaho, kundi Bible study, pero may sahod. Sabi na maganda to, nakaupo lang ako, sumasahod. Pero inasangkapan ng Panginoon ang isang may kabataan pa ring pastor galing ng Seattle, Washington, nangangalang Max Atienza, na siya nagturo ng Bible study sa mga alwagi at sa mga karpintero doon. At alam po ninyo, pinag-aralan po nila ang aklat ng San Juan na kung saan kinuha ng Kuya John kanina, yung sinabi na saan kami pupunta, Panginoon, ikaw ang may hawak ng buhay na walang hanggan at salita ng buhay. Yung po talatang yun, isa sa mga talata, at bago po natapos ang ikatatlong kabanata ng sulat ni San Juan, ang aking tatay ay tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas sa ministry ng Pastor Max D. Atienza. Kaya doon po siya naging Kristiyano. At kaya naman po dinala ng kuya ng daddy, ang daddy sa FEBC, sapagkat napaka-wayward nga po ng pamumuhay niya. Dahil katatapos ng pangalawang digmaang pandaigdig, na-involve siya sa kusaan sa mga kilusan. Kaya sabi niya, kaysa magpunta ka riyan,
magtrabaho ka na rito. Kinasangkapan ng Panginoon yun upang siya makakilala kay Kristo. Oh, wow. Wow. So, ikaw naman, Pastor Dave, kailan ka nag-umpisa as a broadcaster sa DZAS? Actually, Ate Maru, paslit pa lang kami eh. Pinanganak po ako. Huwag nyo na kwenta na edad ko. 1956 pinanganak. 66 years old na po ako. Oh. Kami na tuwing Sabado, may programa, alas 9:30 hanggang alas 10, yung hiyas ng tahanan. Punta kami roon, kakanta kami, script kami, natuto kami gumawa, humahap na script, mag-broadcast, natutuhan namin ng mga sound effects at lahat-lahat. At maliliit pa po kami mga bata, kami po yung, kung may nakakatanda nito, tinitingnan ko demographics kanina, ang ating listenership, mababa na yung 60 to 65. Kaya yung mga contemporary ko, ay maaaring hindi na matandaan. Pero meron programa nung araw, hiyas ng tahanan. Kami po yung mga hiyas ng tahanan. Dati po, mga hiyas kami. Ngayon po, mga tanto. At ang kasabihan ko, dati kami mga ubas, ngayon mga pasas. Sabi, doon po kami nagsimula. At Ate Maru, maniwala po kayo, tuwing summer vacation, required kami ang mga kids sa FEBC na magtrabaho sa iba't ibang departments. Iba sa transmitters, iba sa control room, iba doon sa newsroom. Iba, natuto kami ngayon. Ang paborito ko talaga ay transmitter at broadcasting, tsaka script writing. Kaya doon kami sinanay. And then officially, ang tatay ko ay siya may hawak ng hardin ng panalangin. Sabi niya sa akin, taong 1971, anak, tuwing Sabado, ikaw ang humawak ng hardin ng panalangin. Sanay ka naman sa broadcast. So I would do the morning news muna, diretso na sa hardin ng panalangin since 1971. So volunteer po lahat yun, simula ng bata hanggang sa kami ay naging teenagers. And then, noong pong 1977, ay officially naging staff ng Far East Broadcasting, particular ng DZAS at naging scriptwriter, broadcaster at gumagawa ng mga palatuntunan. Isa nga po sa palatuntunan na narinig noon ay Tagishimig na kung saan ang Ate Maru ay aming co-host. Kasama si Ate Miriam Rabinera Perez. Padre Nao. Alvarez, Padre Nao. Yes. Pero Ate Maru, tuwan-tuwa ako doon sa mga Tagishimig na yon na we were just so vibrant and jolly. Dito na diskubrihan si Ate Terry Javier Terry. Correct. Tama ba? Dito niya ay Terry Ellis, ano? Ellis na ngayon, yeah. So doon siya na-diskubrihan. So sasali yung mga contestants at doon yun na naging simula ng papuri. Doon maraming mga na-discover doon sa na-involved sa papuri. Tama. In fact, ang una-una nating champion sa Tagishimig was Danny and Ruben Laurente. Ruben Abante. Ruben Abante, bishop na siya ngayon, and si Danny Ceciliano. Wow, bishop na pala si Bishop. Bishop na, yeah. Bishop, kung nakikinig po kayo. Si Bishop Ruben. And then, yun nga, sunod si Terry, sunod si... Ruben Laurente, dito kasama din. Ha? Si Ruben Laurente. Laurente, finalist siya. Pero ang naging champion noon, si Cindy de la Paz Lacanilao. Siya nga naman. Bata pa kasi si Ruben noon. Oo, bata. 11 years old pa lang si Ruben noon when he started singing sa Taguig. So marami sila. Bong Aquino, this is si Ricky. Laraine, Ricky naging champion, Laraine Ancheta, na kinuha na ni Lord. Ganon yung mga champions. And then, on the side, kasi magagaling din sila, Isagani Licerio, Robert More, Cynthia Capacete, De La Cruz. There's so many, Dave. And then, we are so blessed na ginamit tayo ng Panginoon to discover all these talents at ito ay naglilingkod ngayon sa Panginoon. Pastor Dave, we don't have that much time to talk about. Siguro, babalikan natin yung ating mga buhay. Right. We'll do that in one of the programs again. So
Salamat sa time. Salamat sa time. Kuya Dave, this is a treat really kasi we're celebrating FEBC's anniversary and that's true. You're a good image of FEBC. I know. Marami pa tayong pag-uusapan, so we'll just have another program. Right. Okay. We can do it po. We can do it. Yes, we can do it. We can do it. Yes, we can do it. Christ who gives us strength, we can do it. Yes, we can do it. With Christ who gives us strength. Ito po ang ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, ganon din sa Channel 185 sa GCTV. Sa pangalan po ni Pastor Dave Marcelo, ito naman po si Jonathan Mortiz. At Ate Maru Cepeda Javier nagsasabing Happy Anniversary FEBC and Happy Independence Day to the Philippines. Okay, we'll see you again next week. Bye-bye and God bless. God bless. Inyong narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.